Because the model is Jesus. And that has not always been the case. Why should Jesus be the model? John 1:14, the Word, meaning Jesus, became a human being and lived here with us. We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. Lahat ng dapat malaman tungkol sa Ama, lahat ng gustong ipakilala ng Ama tungkol sa Kanyang sarili, lahat ng kabutihan at katotohanan ng Ama na kailangan ng taong mabatid at masundan, pinadaan kay Jesus at makikilala ang Ama only through Jesus. So pagka hindi si Jesus ang sinunod, may ibang susundan, there will be a misrepresentation of the Father. All other teachers and teachings must submit to Jesus. Pagka Christian ka, sinabi mo, Christian ako, dapat lahat ng teacher, lahat ng teachings, subsumed to Jesus. Surrendered at the feet of Jesus. Christians are supposed to subordinate all other teachers to Jesus. But is that really the case in actual practice? Pag meron tayong mga verses na ibinabato sa isa't isa, pagka meron tayong verses that we kill or die for, si Jesus ba ang may sabi o iba? Dapat magkaroon tayo ng correct values assigned to who said what. Because Jesus is the only Son of God. He is the only way, the truth, and the life. There are many other teachers whose teachings, sometimes, kamukha ng teaching ni Jesus. Subset ng teaching ni Jesus. There's no problem with that. Sumunod tayo ng sumunod kahit kaninong teacher. Kung ang tinuturo niya, Jesus-based pa rin. Pero paano kung nagsanga yung sinasabi ng isang religious teacher at sinasabi ni Jesus, dapat ba tayong malito kung sinong dapat sundin? And yet many Christians fall away from each other. Many Christian sects and congregations quarrel with one another kasi magkakaiba sila ng pinanghahawakan at pinagkukunan ng katuruan, hindi lahat maka-Jesus. Although lahat traditionally within the history of the church. John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. The only way to the Father is through me. So, siya lang. Malinaw ba yun? Dapat hindi tayo nalilito pag sinasabi natin Christian tayo. Christians are to be like Christ. At yun ang sinabi ni Gandhi, I like your Christ. Christ is great. I love Christ. But you Christians, sabi ko nun, you're so unlike your Christ. So I do not like you. Yun ang masakit na komentaryo ng taong ito, which is only a crystallization of the attitude, beliefs, and opinion of many others. 2 Corinthians 3:18, and we all are being transformed into His image with ever-increasing glory. So that is the purpose of our walk with God, to be more and more like His Son, Jesus. Christians are to grow into Jesus-likeness, not into Pharisee-likeness. And yet, sadly, maraming mga tao, nung nagsimulang mag-Bible study, nung nagsimulang ma-involve sa mga Bible-based fellowships and congregations, nagmukha silang mas kamukha ng Pharisees kesa ni Jesus. Kaya dumadami ang gulo. Kaya napapaaway, kaya walang katapusang debate, kasi kanya-kanya sila ng hero, ng idols, na pinanggagalingan ng kanilang mga pinaniniwalaan, and many of those are not even in conjunction with and in agreement with the teachings of Jesus. So nagiging mukhang Pharisee na siyang number one na tinuligsa ni Jesus. The challenge really is to know Jesus apart from historical, traditional Christianity. Pag sinabi mo kasi kayong Christianity with 2,000 years plus of history, hindi ibig sabihin ang lahat ng laman nun, Jesus. Kasi sa simula pa lang ng early Christianity, marami nang pumasok na hindi Jesus ideas. When the teachings of Jesus began to be followed by some Jews, they could not forget their Jewish background. So the Jews that became Jesus, followers, were also divided. Merong, forget na our pagiging Jew at magiging Jesus na lang tayo. Meron namang, no, kailangan maging Jewish tayo at the same time follower ni Jesus. And then at the same time, there are people who believed in Jesus who were not Jewish at all in background. They were Gentiles. So they came from another kind of culture and then they have become Christians. And then within the Christian community, nagkaroon ng maraming tension because the Jewish people who have become Christians
would insist that the Gentile Christians would become Jewish first, then they can become Christian. So pag simula pa lang ng Christian history, may mga humalo na agad. At nasa Book of Acts lahat yan, recorded. And in the many other epistles. May conflict na sila nun pa. Pagkatapos, ang Christianity inadopt ng Roman Empire to be the state religion, ang dami niyang ipinasok na mga pagan ideas into Christianity. Pagkatapos, matapos ang 1,400 plus years, nagkaroon ng malaking reformation, nag-split ang church into Protestantism and Catholicism. Meanwhile, early on in the 10th century, nag-split na yung church into Roman Catholic Church and the Greek Orthodox Church, the Eastern Church. So ang dami-dami nang nagtutunggali mga ideya within Christianity. And then yun ang minana natin ngayon. Pagkatapos nagkaroon pa ng mga revivals ng mga 1900s, nagkaroon ng marami-rami ibang sekta, nag-introduce ng kanilang mga kaugalian at mga katuruan. Kaya ngayon, hindi na nalalaman ng modern Christian kung sinusunod niya si Jesus ba o iba. At yan ang mitya ng napakaraming mga conflicts. So the challenge is to know Jesus isolated from, apart from historical traditional Christianity, because traditional historical Christianity has not always been Jesus-based and Jesus-focused. So the important thing to do is to get reacquainted with Jesus alone and to imitate Jesus alone. And to be like Jesus, we should know what Jesus is and what Jesus is not. Kaya isa-isahin natin ang a few basic things and review ourselves kung kamukha tayo ni Jesus sa department na yan or not. First of all, Jesus is not self-righteous and judgmental. Tayo ba? Self-righteous, judgmental. Pag may nakita tayong kapwa mananampalataya kay Jesus, pero may kakaiba siya ng mga detail ng kanyang pag-express ng pananampalataya, label ba natin agad na demonic, wrong, etc., etc. Matthew 7:1, sabi ni Jesus, do not judge. So, magkakasama na doon yung do not judge the unchurched, do not judge those within the church, and do not judge those within many different various sects or churches. Pero main teaching ni Jesus yan, do not judge. The woman caught in adultery were going to be stoned to death by the people of the community because they had verses from the Old Testament na sinasabing dapat batuhin mo para mamatay. Pero hindi pinabato ni Jesus, meaning Jesus softened the application of all these teachings. Kaya siya ibinadala ng Ama, pinabait ang spirituality. At tapos, nung nag-alisa na yung mga tao, sabi ni Jesus sa babae, where are those who were accusing you? Wala na po sila. Nag-uwian na. Sabi niya, okay, I will not accuse you either. I will not judge you. Go home and live your life of sin. Pero hindi niya dinudge. Kanya, baguhin mo buhay mo para matahimik ka. Jesus is not sectarian or congregational. In fact, nung nandun si Jesus, wala pa naman mga sekta. So yung mga tao, si Peter, si Mary, hindi sila Katoliko, hindi sila Protestante, kasi wala pa lahat yun noon, nung panahon na yun. Later on lang yun, nagkaroon ng ganong identity. So we should not backpedal and backproject to the times of Jesus all the different denominations that were born much, much later. So wala dapat mag-claim sa kanila. Pero siyempre, kanya-kanyang claim para magmukhang sila yung tama at totoo. But Jesus was never sectarian, but His disciples, at least some of them, were. Right at the beginning. Mark 9:38-40. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami na isang taong nagpapalaya sa mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin dahil hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan, sapagkat ang sinamang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Early on, merong mga nagpapalaya sa masasamang espiritu. Di ba magandang gawin yon? Lumalaya yung mga tao. Tapos sa pangalan naman ni Jesus, hindi naman sa pangalan ng iba. Di ba ang ganda? Pero pinigil ng mga disciples kasi hindi member ng kanilang exclusive group. Nung paman may ganyan na, tayo lang ang dapat, tayo lang ang pwedeng gumawa niyan, tayo lang ang pwedeng magbautismo, tayo lang ang pwede. Sabi ni Jesus, no. Pag hindi gumagawa ng laban sa mga ginagawa natin, ibig sabihin kakampi natin yan, huwag niyong awayin. John 10:16. Dahil yung mga Israelites, akala nila sila lang ang anak ng Diyos. Tapos yung mga Israelites na naging Christian, akala nila sila lang ang pwede maging Christian.
Sabi ni Jesus, I have other sheep that are not of this sheep pen. Hindi lang kayo. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. So sinabi niya, hindi lang kayo. Marami na anak ng Diyos, at maraming dapat ipunin para magkaroon lang ng isang pamilya ng Diyos. Obviously, Jesus is not exclusivist nor separatist. Kumusta naman tayo? Ganun ba tayo? Tayo lang ang papakasalan ni Jesus. Tayo lang ang bibigyan niya ng luwalhati. Tayo lang ang tama. Lahat yan dagdag na ng mga tao kasi nung dumating ang panahon, nag-aagaw-agawan sila ng member. Siyempre, para maging attractive ka sa member, dapat sabihin mo ikaw lang yung tama para i-demonize mo lahat ang mali para sa iyo pumunta. Pero hindi ganon si Jesus. And Jesus is not dogmatic. Yung iba sasabihin nila, there's a verse that I know. God said it, I believe it, that settles it. Wala nang usapan. Kaya nag-aaway-aaway ang mga tao. But even the Lord softened the application and interpretation of many verses in the Old Testament. For instance, Matthew 5:43-44. Sabi ni Jesus, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. So there is hatred. But I tell you, love your enemies. So love ang ina-emphasize ni Jesus. Sinasabi niya, may mga verses kayong makikita, sabi, hate your enemy, kaya kayo hateful. Pero ako na nagsasabi sa inyo, I am the Son of God. I was sent to be the truth, the way, and the life. Love your enemies. So hindi nabura yung hatred. Pero ngayon, meron pa rin fans ng hatred na yun, merong fans ng love, kaya nag-aaway-away. Nakakalimutan nilang si Jesus is the measure of all things. And when Jesus softens an application, we soften it. When Jesus modifies to another time and another culture the application of a teaching long ago in a faraway place and faraway time, then we follow because Jesus is Lord. In the name of Jesus, every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth. So dapat susunod tayo kay Jesus. Huwag malito. And Jesus is flexible. Even on the Sabbath. One of the most defining doctrines of Judaism is the Sabbath. Strict yan. Hindi ka pwedeng magluto sa Sabbath, hindi ka pwedeng maghugas sa mga plato, hindi ka pwedeng maglakad ng more than this so and so number of steps. Wala kang pwedeng gawin. Tuloy, naging amo na yung Sabat. Gutom na po ako, nanay. Sabat ngayon. Hindi tayo nakapagluto kahapon. Magtiis ka. At dumating sa point, mga kapatid, na nalaman ng mga kaaway ng Israel na hindi sila kumikilos pag Sabat, sa mga giyera, sinasalakay sila kung Sabat. Hindi tuloy sila nakikipagtunggali kasi trabaho yun. Natatalo tuloy sila. Gumawa sila ng additional mga addendum sa mga laws nila na, pag giyera pwede. Because they were adjusting to the needs of the times. But if you're going to literally, blindly apply verses 3,000 years ago that were specifically meant to help a people of another time, another culture, another need, in-apply mo bigla yun ngayon, chances are you will have trouble. Because even Jesus showed us na noong time niya, marami na siyang nire-apply, marami na siyang nire-shape na kahulugan kasi hindi yun ang bagay sa kanilang panahon. And what is the goal of Scripture? Just to make your life good, to set you free, and to make you enjoy your life. Pero kung nagiging baligtad na ang result sa iyo ng verses, nagiging amo mo na, hindi ka na makakain ng napakaraming bagay kasi mula nung naging Christian ka, hindi ka kumakain nito, wala ka nang makain, at ang hirap mong i-host, you have to rethink the application of those verses. Because Jesus is flexible even on dietary laws. A defining aspect of the Jewish religion and culture is what they eat and what they do not eat. Pagkatapos yung mga disciples kumakain, hindi naghuhugas ng kamay, nakikriticize sila dahil marumi daw yung kamay nila. Sa bagay, marumi naman talaga yun. Pero hindi naman napaparumi ang yung kaluluwa. Baka yung sikmura mo lang. At sabi ni Jesus sa Matthew 15:10-11, pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan niyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok, ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Can you imagine Jesus saying that? Effectively eradicating and deleting all the Jewish laws on diet. So siya na yan. Sa panahon niya, pinakita niya sa atin na hindi amo yung mga verses na yun. Kasi hindi na siya nakakatulong sa inyo ngayon.
Jesus is flexible, especially on the treatment of outcasts. Dahil sa sobrang dedication ng mga Jewish people sa mga tinuro sa kanila ng mga priest nila, ng kanilang mga prophet, ng mga katuruan nila, lahat-lahat. At yan, lahat yung dinil nila as everything is authoritative. Ang nangyari ngayon, napakaraming taong kapos. Kinapos sila sa pagsunod sa mga batas na yon, kinapos sila sa implementation. So naging mga label sila agad ng mga sinners, mga outcasts. Alam nyo noon sa kanilang society, ang daming puwera. Yung mga born out of wedlock, puwera yan. Yung mga may sakit, puwera yan, unclean ka, dapat kasalanan ka, kaya kami sakit. Meron kang ketong, dapat kaawaan ka, puwera ka. Mga babaeng dinudugo because they did not understand the menstrual cycle, unclean. Ang daming puwera. Hindi ka nga pwedeng umupo sa isang upuan na inupuan ng babaeng dinudugo for the next 24 hours. Malalaman mo ba yung inupuan mo ngayon sa taxi, na yung umupo kaninang ali doon ay period. I-apply mo yan ngayon, di wala ka na mauupuan. But Jesus is very flexible about that. Mark 2:15-16, while Jesus was having a dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples, for there were many who followed him. You see, Jesus was very attractive to the so-called sinners because he was not judging them. He was loving them, accepting them, and then working at their restoration, but he begins with acceptance first. So many were following him. When the teachers of the law, who were Pharisees, saw him eating with sinners and tax collectors, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" In other words, kung sila lang, they wouldn't. Hindi sila makikisalamuha sa mga makasalanan. Anong gagawin nila? Gagawa sila ng Mutual Admiration Society. Sila-sila lang yung member, nakahiwalay sila sa mga tao, tapos kolekta sila ng kolekta ng mga tithes and offering para gastos nila sa kanilang pagiging exclusive. Yan ang nakita ni Jesus dyan. Sabi niya, kawawa ang mga tao, pinagsasamantalahan. And Jesus is definitely not racist. Hindi siya katulad ng kanyang mga kababayan na napaka-racist. Tayo lang mga Jew ang mahal ng Diyos, ang mga Gentile hindi, tayo lang ang malinis, tayo lang ang tama, etc., etc. John 4:7-9, may isang Samaritanang dumating upang umigib sa balon. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo, at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin na inumin?" Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sila lang, puwera ka. Hindi nakikihalubilo. Binasag yun ni Jesus. Kaya may iba-iba nagpipilit na nila, Jesus was a practicing Jew. Yes, up to a point. And progressively, he practiced less and less of it. Tulad niyan, Sabbath, diet. Ngayon, pakikitungo sa mga Gentiles, lalo Samaritano, lahat yan ang Jewish. So, sabi niya, bakit humihingi sa akin? Di ba? Ini-stab niyo kami. Maliit ang pagtingin niyo sa amin. Ba't ngayon hihingi ka sa akin ng tubig? Encapsulated in that very simple conversation. Nung si Jesus ay pasa ng krus, at hindi na niya makaya, dahil binugbog pa siya bago niya pinasan yon, at pinahirapan pa siya, Luke 23:26, as the soldiers led him away, they see Simon from Cyrene, who was on his way in from the country, and put the cross on him and made him carry it behind Jesus. The mere mention of him coming from Cyrene, outside of Israel, is already a very, very strong suggestion that he was not Jewish. So, if he was Gentile, nakita nyo ang tumulong kay Jesus na buhatin yung krus was not a Jew. And all these symbolic acts are meant to reverberate into eternity, to echo a very universal message that Jesus was opening the ministry to all people, opening heaven to everybody, na ginawa ng mga Jews na exclusive for them. Jesus is not a big fan of racist Jewism. Kaya mga nagpipilit dyan na maging katulad ng mga Hudyo, si Jesus mismo, nirebuke niya left and right ang mga Hudyo sa kanilang mga ugali.
sa kanilang mga asal, at sa kanilang pag-iisip na napaka-special nila. Ang kauna-unahang public sermon ni Jesus, nasa Luke 4:25-30, yung parts of it. Matapos yung basahin yung verse for the day, roll the scriptures, and deliver the short message, kasama sa mga sinabi niya sa kanyang mga nakikinig na Jewish people in the synagogue. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel nung panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng taggutom sa buong lupain. Subalit, hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Clear na clear ang message ni Jesus. Ang daming nagutom dito sa Israel noon. 3.5 years, walang ulan. May famine. Gutom ang lahat ng mga byuda lalo na. Pero walang pinakain ng Diyos dito. Sabihin ganon, yung propeta pinapunta sa malayong bayan, sa Sidon, para pakainin ng isang Gentile widow. Siyempre, nakaka-alarm niya sa listeners niya. At sa lagay, hindi kami ang special. Itinuloy pa ni Jesus. Sa dinami-rami ng mga may ketong sa Israel nung panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria, another Gentile. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy niya palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog si Jesus sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Unang-unang mensahe pa lang ni Jesus, gusto na siyang patayin. Kasi pinalalaya niya hindi lang yung mga Israelita, kundi ang buong katauhan sa mga mito na napaka-special ng Israel only. At doon sa kanilang pagiging self-righteous, pagiging separatist nila, at pagiging racist. Itinutuwid na yun ni Jesus nung paman, kaya gusto siyang patayin. Tapos later on, magtuturo pa siya na, kung makakabuti sa inyo na may gawin kayo sa Sabbath, edi gawin nyo, because Sabbath was made for you, you were not made for the Sabbath, and I am the Lord of the Sabbath, so I'm setting you free from the regulation. Tapos sinabi pa niya, hindi naman mahalaga kung ano kinakain, kundi kung ano lumalabas sa bibig, plus this and plus that. That's why the Jewish people, the temple, the religious establishment, crucified Jesus. Hindi naman yung mga sinner, mga prostitute, tax collector ang nagpako sa kanya, yung mga relihiyoso. Tapos yung mga relihiyoso na yon, ang idol ng maraming sinusundan hanggang ngayon. Kaya ligaw. Jesus is not sexist. Ang tao sa kanya, tao. Period. John 4:27, just then his disciples returned and were surprised to find him talking with a woman. Ito yung babae sa balon. Sa gilid ng balon, hindi sa loob ng balon. Hindi ito ang babae sa septic tank. Nasa gilid lang siya. So, sinabi dito, nagtaka sila, kausap niya babae. In other words, kataka-taka nung panahon nila na makipag-usap ang lalaki sa babae. Lalo babae pang ang Samaritana. But Jesus did. He was breaking social walls. He was breaking racial walls. He was breaking denominational and even doctrinal walls because he was setting humanity free from suffocating religion. Luke 10:39-41, nang pumunta si Jesus sa bahay ng magkakapatid, may dala-dala siyang mga kalalakihan na tinuturuan kahit saan sila mapahinto at magpahinga. Mary sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work for myself? Tell her to help me. In other words, as far as Martha is concerned, women in the kitchen, please. Nagtuturo si Jesus, ang maturuan niya, mababago ang isip, magkakaroon ng ministry, puro lalaki ang nakikinig, si Mary, umupo sa paanan ni Jesus at nakinig. Something very, very unusual. Kakaiba yun. Walang babaeng gagawa nun sa panahon na yun. Sama yun. Dahil dapat, nasa kusina ka at gumagawa ng lumpia. Para pakanin mo yung mga lalaki, para pag nagutom na sila, pakanin mo. At yun ang point ni Mary. Umupo siya doon, exactly defying that. And Martha wanted
to implement that tradition. So dalawang mundong nagtutunggali sa buhay ng dalawang magkapatid na babaeng ito. Martha, the Lord said, Mary has chosen what is better. That is to sit with the men and study, and it will not be taken away from her. Kahit na as recently as a few years ago pa lang, baka hanggang ngayon nangyayari pa sa mga probinsya, yung mga magulang ayaw pag-aralin yung mga anak ng babae. Lalaki lang mag-aaral. Kasi mag-aasawa lang yan. Sa kanila yung mga babae, paanakan lang. Kailangan yung mga lalaki nilang mag-aaral. Hanggang ngayon, lagi natin dapat ituro sa bahay, pag may mga batang lalaki, teach them how to become good fathers and good husbands. Kasi pag nakinig kayo sa lahat ng problema ng tao sa Pilipinas halos, 4 yata out of 5 babae, iniiwan ng asawang lalaki. Tapos iniiwan na may mga anak na papalakihin, bahala ka na sa buhay mo. Mga girlfriend na bubuntisin, tapos iiwan, bahala ka na sa buhay mo. We must teach our men to become men. Because forever, boys. Sa maraming mga bahay, yung mga batang lalaki, basketball to death. Maghapon, uuwi, tagtututog ang mga medyas sa dumi, lalaban ni ate. Tapos pagod na pagod, aakyat, anong pagkain? Nagluluto si ate, tsaka si nanay. So you will create another generation of spoiled men who will become irresponsible husbands. Ganun na nangyayari. Itong mga irresponsible husbands ngayon, pinalaki ng mga nanay nila yan na ganyan. 80%. May mga 20 naman na nagpapalaki ng tama, di ba? Pero saan galing lahat yan? Di ba nakikita ka nila sa bahay nila eh. Among-amo yung mga tatay, yung mga nanay, chimay. So, uulitin lang nila pag sila na may mga sariling asawa. Pero sabi ni Jesus, no. It will not be taken from her. She likes to learn with the men, she will do that. That is the better choice, Martha. Sabi yun ni Jesus. O sino sa inyo ngayon ang gusto pumatay kay Jesus? Dahil sinasabi niya yun. Pinapalitan niya yung power structures. Pinapalaya niya lahat ng api. Kahit sino pang api yun. Luke 8:1-3. After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. Good news, ha? Hindi bad news. Good news. The 12 were with him, and so were some women. These women were helping to support them out of their own means. These were the Jesus women. The women in the Jesus ministry. They are learning, they are learned, they are capable, they could support ministries, hindi sila nakaasa, nakasandal sa lalaki. May mga sarili silang hanap buhay, marunong silang kumilos para hindi sila naaapi. And do you imagine what it means for you to leave Galilee, travel with Jesus all the way to Jerusalem? Malayo yon, ilang linggo yan. That means that they have managed their households well, that even though they leave the kitchen, their household runs well. Hindi ka kailangan matali dyan forever kasi may buhay ka, may talent ka, may career ka dapat, at may ministry ka. Pero time management lang yan. Hindi kailangan pabayaan yung isa dahil sa isa. Pero hindi sila nagpatali sa kusina. Hindi masama na matali sa kusina kung chef ka. Pero kung buong buhay mo, yun na lang yung ginagawa mo sa buhay, hindi yun baliwala. Mahirap nga yun eh. Pero paano naman yung mga ibang calling sa'yo ng Diyos? Yung mga talent na binigay sa'yo, hindi na madedevelop yun? Napakahalaga. Maraming mga babae uubusin ng kabataan, kasariwaan at kagandahan, kagigisa. Tapos pag naglaylayan na ang lahat ng anatomy nila na tinatawag ng mother gravity, iiwan na sila ni husband, ipapalit 14. So yun na naman ngayon ang tatanda na naggigisa-gisa, paulit-ulit lang. Jesus was liberating women from all this. Jesus was not anti-men, he was anti-slavery of any form. Importante, minamaliit ng mga lalaki nung panahon ni Jesus sa mga babae. Kaya tingnan ba, pinapupunta sa kusina si Mary. When Jesus rose from the grave, kanino siya kauna-unahang nagpakita? Di ba kay Maria Magdalena? At sabi niya, Mary, tell the other disciples, I have risen, I will meet them somewhere. In effect, Mary declared the resurrection. And she declared it to the male disciples and the disciples of the rest of the world. But it was Mary who declared it. Tapos ngayon, sa mga Bible-based Christian churches, bawal mag-preach ang babae.
bawal mag-teach ang babae, kasi galing na naman kung kanino ng teacher yon. Ang tatanong mo lang, si Jesus ba nagturo nun? Siya na nga ito nagsasabi kay Mary, you sit there. It's not just sitting there. She was going to be a disciple because she was learning from Jesus. That's where the confusion all come. Dapat salain kay Jesus ang lahat. For so long, women power in the church was never used. And so the church missed 50% of all the energy and all the power that could have been at the disposal of the gospel. Napakahalaga to go back to the Jesus style of church work. Jesus is not oppressive to minorities and the weak. Because of this elitist system, the royalty, the monarchy, and then the colonial government of Rome, and then the rule of the priest in the temple, ang daming taong nabaliwala. Ang daming taong nasiksik sa mga sulok-sulok, gilid-gilid. Because of the so many requirements, many people had become outsiders. And because of the moral and religious teachings, many were ostracized, marginalized, maligned even, judged, vilified, demonized. But Jesus included the excluded. Kaya, yung mga puwera, yun ang isinali. Even God, in the Old Testament, pinakain niya ang propeta by ravens. Mga uwak, birds considered unclean, were used by God to feed the prophet. So kita nyo doon, masyadong maselan yung mga religyoso, but not God. Yung mga taong naliligaw ng landas, ipinakausap ng Diyos through a donkey. Pati donkey, ginamit ng Diyos sa magsalita. Lahat ng gustong gamitin ng Diyos, gagamitin niya. Si Jesus, ganun din. Kaya, yung demoniac, yung maraming espiritong nanahan sa kanya, pinaalis ni Jesus, sabi niya, go home, tell the people how much God has had mercy on you. So ginawa niyang spokesperson itong taong ito. Sa Mark 14, 12 to 13, nung maghahanap sila ng lugar to do their important meal, the Passover, Jesus' disciples asked him, where do you want us to go and make preparations for you to eat the Passover? Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Wala naman silang lugar eh. Para silang tayo. No? Palipat-lipat, papunta-punta doon. Kaya tanong nyo, saan tayo magwa-worship sa Sunday? Sabi ni Jesus, eto. So he sent two of his disciples, telling them, going to the city, a man carrying a jar of water will meet you. Follow him. It seems to be a very innocent instruction, but men usually did not carry jars of water. It was the women's work to carry jars of water. Kahit sa lahat ng ancient tradition, makikita niyo mga picture, mga drawing, mga babaeng may sunong na banga, umiigib sa balon. Kahit sa Pilipinas, kahit yung babae ng Kalambanga legend, di ba? May daladalang banga. But for a man to carry a banga is a feminine thing. It's not masculine. So medyo kakaiba yung example na ito. Tapos siya pa yung ginamit ni Jesus to lead the men, the disciples, to where they should go. It was not the normal, but Jesus dignified and included and enlisted the ministrations of this unique person. Unlike many Christians in history and even today, Jesus is not fond of Pharisees and Pharisees. Kaya ang pinakamatindi niya, pinakamabagsik na teaching, nasa Matthew, at sinabi niya, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. So sinasabi niya, religious lang kayo. Kayo yung official religion, pero hindi kayo pumapasok sa kaharian ng langit. Nasa labas kayo. At dahil nasa labas kayo, lahat ng follower nyo nasa labas din. Kasi hinahadlangan nyo silang pumasok. Be it physical, spiritual entry into heaven, or an emotional, psychological entry into heavenly feelings of peace, of bliss, of joy, pareho yon na hinahadlangan ng religiosity nila. Because sa dami ng bawal nila, wala makasunod, lahat tuloy, hindi pwedeng makarating sa langit nila. Inuubos niyo ang kabuhayan ng mga byuda, noon hanggang ngayon, maraming ganyan religion ang huhot-hot. Inuubos ninyo ang kayamanan ang kabuhayan ng mga byuda at ang idinadahilan nyo yung pagdarasal ng mahahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo.
Alam niyo mga kapatid, kahit dito sa atin, may mga very well-meaning widows, gusto nilang i-donate yung lote nila sa church. Kung tinanggap ko lang lahat yan, pinagdugtong-dugtong, makakagawa tayong airport. Lagi ko sasabihin ibenta nyo yan, magbiyahe kayo, magpakasarap kayo, mag-spa kayo, dahil naubos na ang lakas nyo, kapapalaga sa mga anak nyo, tingnan nyo, ganyan, magpa-facial kayo. Gastusin nyo yung pera nyo, huwag nyo na i-donate sa church, re-rent na lang tayo. Pero uubusin mo yung mga pera nila, at kung gusto mo silang pagsamantalahan, talaga magagawa mo yan. At sabi ni Jesus, inuubos nyo ang pera ng mga byuda, hinuhututan nyo sila, tapos dadasalan nyo na mahaba. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugan ang buong daigdig. Makahikayat lang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. Gusto nyo mag-convert. Ngunit, kapag ito'y nahikayat na, ginagawa nyong masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. You see the damage? Sabi ni Jesus, lahat ng nadarating ng teachings nyo, sumasama. Pinasasama nyo. Ginagawa nyo judgmental, ginagawa nyo separatist, ginagawa ninyong self-righteous, ginagawa nyo troublesome, troublemaker, mahilig magdebate. Sabi ganoon, so, mas doble pa ang nagiging pagka-impyerno ng buhay nila kaysa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay, mga bulag, mga hangal. This is Jesus' teaching. Nagbibigay kayo na 10 bahagi ng maliliit na halaman, mga type, pati halaman, pinagtatype nila yung mga dahon. Ngunit kinaliligtaan naman ninyong isagawa ang mga mas mahahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos. Mga bulag na taga-akay, sabi ni Jesus, sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Major of minors. Pinapalaki nyo ang maliit at binabaliwala nyo yung tunay na malaki, which is the doctrine of love. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga yun ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na pariseyo. Linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Kaya linisin nyo muna mga kalooban nyo. Ang gaganda ng uniform nyo. Ang gaganda ng mga gupit nyo, mga patilya nyo. Niro-rollers pa. Ayos na ayos kayo, pero bulok ang inyong kalooban. Sabi ni Jesus. Ang katulad nyo yung mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo. Sa paningin ng tao ay mabubuti, ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Jesus saying this against the official religious leaders of His time. Hindi yan yung mga kolorom sa sulok-sulok, gilid-gilid. This were the institutionalized teachers. And Jesus is not a believer and endorser of just about every prophet and teacher. Mark 7, 6-8. Kausap na naman niya mga prophets and religious leaders. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaiah tungkol sa inyo ng kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ng Israel ay pakunwari lamang sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Imagine, samba sila ng samba, 5 beses isang araw ang dasal. Sabi ng Diyos, walang kabuluhan sa akin, yung mga samba-samba nyo na yan. Sapagkat tinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung mga tradisyon ng tao. At hanggang ngayon, totoo pa yan. Binabaliwala ang utos ng Diyos through Jesus at ang pinapahalagahan, church doctrines, church traditions na maraming kontra kay Jesus. Sabi ng Ama, baliwala sa akin.
over ng sa libangan o worship place, Christian yun, pero papasok ko sa mga halo-halo sa kanila na hindi ang pinili. There is so much needless burden and suffering. Problems and signs and wars. Violence and murder in the name of God. Just look at history. Kung gaano karami na mga namatay, killing each other, Christians, kakaibang sekta lang, in the name of God. Nung panahon nila Pedro, ang aga-aga pa, buhay pa sila Pedro, inaagaw na ng mga Jewish Christians yung Christianity, at gusto nila yung mga Gentile Christians na hindi naman Jewish, kahit matatanda na, ay magpatuli pa. So, malaking pagtatalo yon. Can you imagine? The whole world was going to war because of some foreskin. Pagkatapos, nila magtalo-talo, tumayo si Pedro, Acts 15:10. Bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo inaatang sa mga mananampalataya or Gentiles ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin na kayang pasanin? Sabi ni Pedro, magpakatotoo tayo. Ang ating ancestors hindi nakasunod sa lahat ng religious laws natin. Tayo sa panahon natin, hindi rin tayo nakakasunod. Jew tayo. Yung Gentile na nagiging Christian, gusto niyo pang gawing Jew? Dadami lang ang guilty. Dadami lang ang kapos. Sa inyo nun, bakit ginagalit niyo ang Diyos? At ito ang mga Kristiyanong nakita ni Gandhi. Surely may nakita rin siya mga tama, magaganda, pero karamihan, ito. Kaya nasabi niya in generalization, I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Sabi ni Mahatma Gandhi. Anong mga magagandang ugali natin ang pinasagwa dahil ang akala natin yun ang gusto ng Diyos mula nung natuto tayo ng 5 verses? Gaano karaming pakikipagmabutihan, pakikipagkapwa sa ating mga kamag-anak, kaibigan ang naputol rudely just because we claim that we have become biblical Christians. Gaano karaming goodwill ang nawala at nasira at gaano karaming ang sinisira pa natin wrongly in the name of Jesus. Because Jesus did all that. Nakisalamuha siya sa mga yon, siya mapagmabutihan, pero tayo ngayon, daig pa natin si Jesus sa paghiwalay. Kaya sabi niya, I like your Jesus, I do not like your Christians. Your Christians are so un-Jesus, so very Pharisaic. All throughout time, pabalik-balik ang espiritu ni Jesus sa church. But people in the church, many of them, especially the leaders, stop Jesus from entering. Tulad ng nasa simplified drawing na ito na hiniram natin kung saan. Sabi ni Jesus, papasukin niyo ang Jesus nest, doon sa loob, mga Pharisee nest, kung ano nung nest. Sabi niya, kung papasukin si Jesus, may iba. So siya ay puwera sa church niya. Bring Jesus back into Christianity. Tulad ng bring Jesus back into Christmas. Kasi nawala na si Jesus sa Christmas eh. Akala nga ng mga bata, ang Savior talaga si red-nosed reindeer. Nandiyan na si Dasher, Dancer, and Prancer, and Vixen. Kilala lahat yan. Pero si Jesus nasan? Walang-wala na si Jesus sa mga Christmas celebration. Yung magkakautang-utang ka para ka lang magregalo sa Pasko. Ang Jesus yan, ha? Dapat live within your means. Para hindi gumugulo ang iyong isip sa dami ng bayarin. At napaka-konsentidor ng mga credit card. 3 years to pay. O baka naman magtakbuhan kayo doon sa 3 years to pay para doon umutang. Yung bumili ka na ngayon, pay 3 months later. Di ba? Alam nyo yung mga ganyang kumpanya, yung nagpapautang, ang bait-bait lang yan ng sales group. Pero yung collection group, nakatanggap na ba kayo ng collection letter? Kung gaano nakarude, may hinihiya ka pa sa internet, no? At meron pa nga yun sila mga agent na nakamotorsiklo, paglabas mo ng bahay nyo, kahit alas 3 ng umaga, nakaabang na doon. Gaano karami na sa inyo nahagisan ng lambat. Nagbayad ka, di ba? So, huwag tayong utang ng utang, lalo hindi naman kailangan yung mga ganyang Pasko-Pasko na sobrang gastos. So, bring Jesus back to Christianity. Madalas, pag nakakakita ko ng mga religious events, religious activities, ang totoo naaawa ako sa maraming tao kasi exploited. Pagod na pagod, hirap na hirap. Tapos lahat ng pera nila naubos, kabibigay. Pagkatapos, hindi pa rin sila tahimik, guilty pa rin sila, masama pa rin sila. So anong napala nila? Parang ganito, papasok ka sa isang church, pag hindi Jesus-centered, ganito mangyayari sa iyo.
mabubulid ka. Mabuti pa huwag ka nang pumasok kasi nasa gilid ng bangin yan. Jesus is the rock. Dapat ando ka sa gitna, yung stable, hindi yung kada konti kasalanan mo, tagal na naman ang salvation mo. Bakit may Savior ka pa? So, lagi ka nagigilty, lagi ka natatakot. To become like Jesus in all of life, live by the all-in-one commandment and law of Jesus, and that is love. Kung minsan nagmumukha na tayong hippie, kauulit niyang love na yan eh. Diba yun? Hindi naman tayong peace man, make love, di ganun ha. Pero ang point talagang love naman ng message ni Jesus eh. So ganito na lang, ano po bang tamang gawin? Anong gagawin ko sa ganito? Ang dami kong tanong na natatanggap na ganyan. Ganito na lang, loving ba? Kung hindi magiging loving yung method, yung application, at yung result, hindi Jesus yan. Kahit anong verse pa ang kainin mo. Dapat ang result, loving. Anong gagawin ko po? Teka, ano bang gagawin mo? Magiging bunga ba niyan? Peaceful ka. Rested. Hindi po. Hindi kay Jesus yan. Kasi sabi niya, I'll give you rest. So dapat natatahimik ang loob mo. Yung pinsan ko po, kababata ko, lumaki kami magkasama. Pero ngayon, ikakasal po siya. Born again na po ako Ikakasal po siya sa dati naming religion. Kinukuha po akong abay. Ano po bang gagawin ko? Di mag-abay ka. Kaya pa bang i-memorize yan? Kababata mo, pinsan mo, ikakasal. Natatanggal ba yung kaligtasan mo kung papasok ka doon sa simbahan niya? Sino may sabi sa iyo, huwag ka pumasok doon? Sa palengke nga, pumapasok ka. Sa supermarket, pumapasok ka. Sa simbahan nila, ayaw mo pumasok. Magtatampo na lahat ng kamag-anak nyo, kaibigan nyo, tapos mo persecution because of Jesus. Wrong. Yun ang mga dapat natin ayusin sa buhay natin, mga kapatid. Marami namatay yung lola, ayaw nilang makipagpunta doon sa lamay kasi daw may padasal. Di magdasal ka kay Jesus, sumabay ka sa kanila. Maaagaw ba naman yung kung sino yung dasal mo, kung kay Jesus mo tinutok? Pero mga panglabas, yung ayaw mong pumunta doon, tapos lagi ka nasa parlor, chismisa kayo na chismisan doon kung mabuhay ng mga artista. Mga kaartehan ng mga born again kasi. Dapat, kay Jesus lang. So mga kapatid, gamitin natin ang paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo, the Jesus filter. Any verse, any teaching, any tradition, salain nyo kay Jesus. What would Jesus say? What would Jesus do? At pagpasado, gawin nyo. Pag hindi, ilagay na lang sa file. Kasi baka yan yung Sabat. Inilagay na sa file ni Jesus Baka yan yung dietary laws. Inilagay na niya sa file yan Tapos ngayon, you kill and die for it. Masyadong outdated. John 13:34-35. A new commandment I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, not by doctrine, not by costume, not by looks, by this, if you're loving, everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Dear God, teach us how to apply this in our lives. Ipaliwanag mo sa amin, Panginoon, kung anong mga bahid sa amin ng mga katuroang hindi galing sa iyong anak na si Jesus, at maituwid namin aming mga buhay, lumaya kami at makapagpalaya rin kami sa aming kapwa. Turuan mo kami, Lord, to be loving with responsibility, not to be reckless, not to be careless, but to be loving above all. And teach us how